Alam nyo ba kung gaano kalaki ang isang dangkal? Ganito yun, no? Isa. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Karangkal. Halaw ito sa librong Karangkal, ang bayaning isang dangkal. Muling isinalaysay ni Rene O. Villanueva at published ng Lampara Book. Tampok ang bagong obra ni Benedict Relama at Ever Lawrence Gutierrez at computer effects ni Roby de la Cruz. O, simulan na natin ang kwentuhan. Sige. Si Karangkal ay isang pambihirang bata dahil ang laki niya ay isang dangkal lamang. Takang-taka mga magulang ni Karangkal mula nang isilang siya. Anuman ang gawin nila ay hindi na tumangkad ang anak. Gustong-gusto ni Karangkal na tumulong sa kanyang mga magulang pero lagi siyang pinipigilan ng mga ito. Nag-aalala kasi silang mahirapan ang anak. Napakaliit kasi ni Karangkal kaya mukhang mahina. Pero ang nakapagtataka, kahit isang dangkal lang si Karangkal, ubod naman siya ng lakas kumain. Parang ang hindi nabubusog si Karangkal. Kaya niyang ubusin ang isang palayok na kanin, isang kalderong ulam, at isang buong pakwan. At minsay, may pamutat pang 3 piling ng saging. Ang lakas talagang kumain ni Karangkal, kaya lalong naghirap ang kanyang mga magulang. Hanggang sa ang matira na lang sa kanila ay 6 na butil ng paminta. Awang-awa si Karangkal sa nanay at tatay niya. Pagod na pagod sila sa mamabigat na gawain araw-araw. Kaya isang gabi, naisip ni Karangkal na hanapin ang sariling kapalaran. Balang araw, bibigyan ko po kayo ng mabuting buhay. Pangako ni Karangkal sa harap na naghihihilik na magulang. Sa katahimik na umalis, ang batang isang dangkal na ang baon sa bulsa ay 6 na butil ng paminta. Malayong malayo ang nilakbay ni Karangkal. Kapag nagugutom siya, dinidikdik niya ang isang butil ng paminta. Yun ang kinakain niya para mawala ang gutom. Hanggang makarating si Karangkal sa isang bayang walang katao-tao, tahimik na tahimik. Anong gulat niya nang masulyapan ang isang pares ng pagkalaki-laking paa? Nang tumingala siya, nakasimangot sa kanya ang isang higante na pagkalaki-laki ng butas ng ilong. Tataka sana si Karangkal pero huli na ang lahat. Binitbit siya ng higante sa kwelyo, saka itinaas at inilapit sa mukha nito. Takot na takot si Karangkal, baka siya kainin ng higante. Lalo pa siyang inilapit ng higante sa ilong nito, saka inamoy-amoy. Mabilis na nag-isip si Karangkal. Hinagisan niya ng dinikdik na paminta ang higante. Pumasok ang durog-durog na butil sa 2 butas ng ilong ng higante. Sunod-sunod ang hatsing ng higante. Hatsing! Hatsing! Sunod-sunod ang bahing ng higante hanggang sa mawalan ito ng panimbang. Nadulas ang higante at bumagsak sa batuhan. Mabuti na lang at hindi niya nadaganan si Karangkal. Namatay ang higante noon din. Isa-isang naglabasan ang mga tao mula sa kung saan-saan nang matiyak na di na humihinga ang higante. Tuwang-tuwa sila kay Karangkal. Matagal na palang nagsasabog ng lagim ang salbahing higante. Pati ang dato ay tuwang-tuwa kay Karangkal. Bilang gantimpala, sinabi ng dato kay Karangkal na maaari siyang humiling ng kahit ano. Si Karangkal ng mabuti, isang malaking bahay para sa kanyang mga magulang ang hiniling ni Karangkal, saka sariling lupa na masasaka nila. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Karangkal nang matupad lahat ng mga pangarap nila. Ipinarada sa buong bayan si Karangkal bilang isang munting bayani. At kinilala siya sa maraming bayan. Karangkal, Karangkal, bayani kang tunay, kahit ang taas mo ay iisang dangkal. Pinatunayan ni Karangkal ang kasabihan na kahit maliit, maaari pa rin magkaroon ng galing, kakayahan at malaking pakinabang. At yan ang kwento natin ngayon. Halaw sa librong Karangkal, ang bayaning isang dangkal ni Rene O. Villanueva at published by Lampara Book. Hanggang sa susunod na kwento na, obra pa.